Wow, ito na yung wedding gown mo, bes. Pulalas ni Les nang makita nito ang wedding gown niya na nakalagay sa ibabaw ng kanyang papag. Oo, ang ganda no? Simple lang siya pero eleganteng tingnan. Nakangiti niya sabi sa kaibigan. Oo, sobrang ganda nga eh. Mahal to no? Tanong nito. Hindi ha, 10K lang yan. Kaya yan talaga ang pinili ko. Maganda na, mura pa. Nakangiting sabi niya dito. Grabe, as in 10K lang? Oh my, naku bes. Ibigay mo sa akin ang address ng pinagbilan nyo ng wedding gown na yan. Pag ako ha, pag ako ang kinasal, dyan din ako bibili. Pahayag ni Les. Natawa naman siya sa sinabi nito. At paano ka naman ikakasal, Aber? Hindi ka naman nagbo-boyfriend ng totoo. Puro customer lang lahat ng lalaki para sa'yo. Natatawang asar niya dito. Naku ha, sa tingin mo kaya bes may magseseryosong lalaki sa isang katulad ko? Hanggang pangarap na lang ako siya. Kaya okay na sa akin yung ganito. Parang normal lang ito sa kaibigan pero siya ang nasasaktan para dito. Lumapit siya dito at niyakap niya ito. Les, ano ka ba naman? Hindi lahat ng lalaki makikitid ang pag-iisip. Hindi lahat ng lalaki ang hahabol ng panandaliang aliw lamang. May ilan pa naman kaya magseryoso kahit pa sabihin na natin ganyan ang trabaho mo. Hindi pa lang dumarating ang tamang panahon sa iyo, bes. Makakapagsuot ka rin ng mas maganda pa sa wedding gown ko balang araw. Naluluha niya sabi dito. Naman eh, pinapaiyak mo ko eh. Masaya ako para sa iyo dahil natagpuan mo na ang lalaking para sa iyo. Pero nalulungkot din ako kasi hindi na tayo palaging magkasama. Mamimiss ko lahat ng kalokohan mo. Mamimiss ko yung mga kadramahan mo. Naluluha din itong sabi sa kanya. Ano ka ba? Mag-aasawa lang naman ako no. Hindi naman ako mawawala. Kahit pa araw-arawin mo kong dalawin sa bahay. Baliw. Iba na syempre kapag may asawa na no. Kahit pa. Walang magbabago sa atin, okay? Opo. Ako nga'y tantanan mo sa kakayakap mo. Mamaya niyan pagsilosan pa ako ni Papa Denver mo eh. Tumatawang sabi nito at kuway pumapalag sa pagkakayakap niya. Hayaan mo siya. Yayakapin kita kahit kailan ko gusto, no? Natatawa ring sabi niya. Alam mo siya, alam mo ba yung kasabihan ng matatanda? Kapag kuway sabi nito, bumitaw naman siya sa pagkakayakap nito. Na-curious siya sa sasabihin nito. Ano naman yun? Pagtatanong niya. Yung kapag isinot daw ng ikakasal ang wedding gown na hindi sa araw mismo ng kasal ay may masama daw mangyayari. O kaya naman hindi matutuloy ang kasal. Sabi nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. Narinig na niyang pamahiing iyon pero hindi siya naniniwala sa mga ganon. Ano naman ang koneksyon nun sa kasal, hindi ba? Naku Les, huwag ka nga magpapaniwala sa mga ganyang bagay. Kalokohan lang mga ganyan. Gusto mo sukat ko? Sabi niya sa kaibigan. Hala, wag, ikaw talaga. Wala namang masama kung maniniwala tayo, hindi ba? Bulalas nito. Nakakatawa tuloy ang itsura ng mukha nito na sabihin na wag. Akala mo nakakita ng multo. Tumayo siya at kinuha niya ang wedding gown at na naka-plastic na nasa papag. Inalis niya ang plastic nito. Hoy, baliw! Seryoso ka talaga dyan, ha? Susukot mo talaga? Nanlalaki ang matang tanong nito. Oo naman, kanino ko pa nga sana isusukat ito kaya na dumating si inay eh. Titingnan ko lang kung kasya talaga o hindi. Baka naman malaki o masikip sa akin. Paano kung sa mismong araw ng kasal ko? E di wala akong gagamiting gown. Natatawang paliwanag niya dito. Bakit ba kasi ang daming pangapamahiin ng matatanda? Bahala ka na nga. Basta binabalaan na kita ha. Huwag kang mag-alala, best friend. Nagmamahalan kaming dalawa ni Denver. Kaya wala naman siguro ang isa sa amin ang aatras sa kasal, hindi ba? Natatawa pa rin niya sabi dito. O siya, akin na nga muna yung gown para maalis mo yung suot mong damit. Presenta nito. Pagkuway naghubad na nga ako at natira na lang ang aking bra at panty. Saka ako'y sinuot ang wedding gown. Tinulungan ako ni Les na isara ang zipper sa likod. At nang humarap ako ay napanganga si Leslie.
Oh my God, wow! Siya, napakaganda mo! Grabe! Bagay na bagay sa iyo ang gown! Ikaw na yata ang pinakamagandang bride na nakita ko. Bulalas nito. Naku, at ng bola na naman po ang best friend ko. Natatawa kong sabi dito. Di pa halata ang tiyan kaya kahit medyo hakap sa katawan niya ang gown ay masasabi pa ring sexy siya sa damit. Isama pa ang nakalabas niyang makinis at mapuputing balikat. Kahit siya hindi makapaniwalang humarap siya sa malaking salamin sa kanyang tukador. Samantala sa kondo ni Denver ay tumuloy ang ilang mga kamag-anak nilang galing probinsya. Kasama ng kanyang lolo at lola. Walang ama na maghahatid sa altar kay Charlotte kaya naman nakiusap siya sa kanyang lolo na ito na lamang ang maghatid kay Charlotte sa altar kasama ang inay ni Charlotte. Tuwang-tuwa naman ang matanda. Yun daw talaga ang pangarap niya noon kay Maxine, ang maihatid sa altar kapag ikakasal na ito. Kahit hindi si Charlotte yun, isipin na lang daw niya na ang kanyang apo iyon na si Maxine. Tinawagan niya si Charlotte at sinabing may sulat na daladala ang kanyang lola para sa inay ni Charlotte. Sabi ng kanyang lola na balitaan daw yata ni Divina na nagtungo sina Charlotte at ang nanay nito sa probinsya. Kaya nakonsensya yata. Ayun, sumulat sa kanyang mga magulang at ibinigay naman ng mga ito sa lola niya ang sulat. Sulat para sa inay ni Charlotte. Dalhin ko na kaya dyan, babe. Para makapasyal din sina lola dyan sa lugar nyo. Sabi niya kay Charlotte. Ikaw ang bahala, babe. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ni inay kapag mabasa ang sulat na yan. Magiging okay lang siya, babe. Andiyan naman tayo para alalayan siya, di ba? Oo naman, sige. Sasabihin ko kay inay na darating kayo. Dito na rin kayo kumain ng tanghalian. Sige babe, thank you ha. Yes, makikita na naman kita. Hehehe. Sira, grabe ka. Nung isang araw lang tayo nagkita, namiss mo na agad ako. Siyempre naman babe, mahal kasi kita eh. Kung papayag nga lang sana sila, ayoko nang mawalay ka sa tabi ko eh. Sus, nagdrama na naman ang mahal ko. O siya, babay na po. Mamamalengke na kami ni Leslie para makapagluto na si inay. Babe, ikaw ang mamamalengke? Baka mapano kayo ni baby niyan ha? Uy ka talaga babe. Hindi naman ako magbubuhat no? Kasama ko kaya si Leslie? Natatawang sabi nito sa kanya. Nag-iingat lang naman po ako. Ayoko mapahama kayo ni baby. Ikamamatay ko kapag nawala kayo sa akin pareho. Babe, hindi ako mawawala, okay? Ibababa ko na itong cellphone para makaalis na kami. O sige po, babay na. I love you. Sabi na lang niya. Hinayaan niya muna makapagpahinga saglit ang kanyang lola at lolo bago sila nagtungo sa bahay ni na Charlotte. Masaya ang kanyang lola na makitang muli si Charlotte. Ang sabi kasi ng mga ito parang hindi iba sa kanila si siya dahil ang pakiramdam daw nila si Maxine din ito. Magiliw naman dito si Charlotte dahil na rin sa kasabihan sa lolo at lola. Hindi naman maampat ang luha ng inay ni Charlotte nang mabasa nito ang sulat na nagmula kay Divina. Humihingi daw ito ng kapatawaran sa nagawa nito. Kulang pa daw ang buhay nito bilang kapalit ng buhay ng kaawa-awang si Maxine. Kaya kahit na nalaman nito ang trahedyang sinapit ni Maxine ay hindi daw nito kinaya pang magpakita. Alam daw nito na walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Hindi na niya sinabi pang ibang detalye sa sulat. Ngunit payapa na muna nito na sila ay nagpasyang umalis ng bahay. Araw ng kasal. Walang pagsidla ng kaligayahan si Denver habang siya ay nasa simbahan at hinihintay ang pagdating ng kanyang bride. Kumpleto na rin ang mga bisita. Nakaupo na sa loob ng simbahan. Siya naman ay tila hilong-hilo, napabalik-balik. Excited na siya na kinakabahan. Tinawagan niya si Leslie at tinanong kung ready na daw ba si Charlotte. Ang sabi kakatapos lang daw magbihis at maya-maya ay sasakay na sa bridal car. Sabi pa nito na nasa van ito sasakay kasama ang iba pang makikipagkasal na taga sa kanilang lugar. Pati nasalan din niyang kapamilya. Nakahinga naman siya ng maluwag. Si Charlotte naman tila nananaginip pa rin. Naka-makeup na siya. Nakabihis na ng wedding gown. Pero parang lahat ng ito ay panaginip lang para sa kanya. Tila lutang ang kanyang katawan at pati na isipan. Sobrang bilis din ang pintig ng puso niya. Hindi niya mawari kung talagang excited lang ba siya o dahil sa sobrang kasiyahan o ano.
Hindi magkamayaw ang mga tao nang lumabas ang bride sa kanilang bahay. Halos lumuwa ang mga mata ng kanilang mga kapitbahay nang masilay ng napakagandang bride. Maganda na siya, mas lalo pa siyang gumanda. May hahalin tulad sa isang diyosa ang kanyang kagandahan lalo pat may nakapatong na paikot na bulaklak sa kanyang ulo. Hawak-hawak din niya ang kanyang bridal bouquet. Pinasakay na siya ng kanyang inay sa bridal car. Pero pinauna na lang niya ang mga ito dahil wala pa yung driver niya. Ang sabi ng napagtunong niya ay umihi lang daw. Ganito pala ang pakiramdam na ikakasal. Samot-sari ang iyong nararamdaman. Bumuga siya ng hangin para pakalmahin ang sarili. Sandali lang mahal ko, konting tiis na lang. Oras na lang ang bibilangin at magiging ganap na tayong mag-asawa. Sabi niya sa sarili at bumuntong hininga ulit. Bukas naman ang aircon ng kotse pero pinagpapawisan siya. Hindi rin mawala-wala ang kaba sa kanyang dibdib. Si Denver naman ay halo-halo din ang nararamdaman. Hindi rin talaga siya mapakali kung bakit ang saya at excitement na kanyang nararamdaman ay nahahaluan ng kaba. Bumuntong hininga siya at i-denial ulit ang number ni Leslie. Wala kasing dalang cellphone si siya. Hello Les, ano nasa na kayo? Tanong niya dito na sagutin ang tawag niya. Papunta na kami dyan Denver. Pinauna na kami ni siya dahil nag-CR daw itong driver ng bridal car. Sabi nito. Ha? Sinong kasama niya sa kotse? Nag-aalala ng tanong niya. Wala pinasabay niya daw sa amin si tita kasi susunod naman daw sila. Sabi nito. Mas lalong kinabahan si Denver pero sinikap niyang wag iyong ipahalata kay Leslie. Baka isipin pa nito na napapraning na siya. Ganun ba? Pakitingnan nga Les kung nakasunod na ang bridal car na sinasakyan niyo sa inyo. Wala pa Denver Huwag kang mag-alala baka di lang agad nakasunod sa amin. Okay sige, ingat kayo ha. Sabi na lang niya at pinatay na niya ang tawag. Lumabas na siya ng simbahan at doon hinintay ang pagdating ni Charlotte. Hindi talaga siya mapakali, kaya pabalik-balik na naman siya. Lumapit ang papa niya at inakbayan siya. Iho, bakit hindi ka mapakali? Huwag mo sabihin kinakabahan ka na baka umatras si Charlotte sa kasal. Ahaha, para ka talagang ako nung ikakasal din kami ng mama mo. Tumatawang sabi nito. Hindi naman po papa, excited lang po talaga ako na makasal kami. Natatawa niya sabi sa ama. Ayaw niyang mag-alala din ito. Alam ko anak. Tinapik nito ang balikat niya at pumasok na ulit sa simbahan. Tumanaw naman siya sa kalsada at nagbabaka sakaling dumating na ang hinihintay. Samantala naiinip na si Charlotte dahil 10 minuto na ay wala pa rin ang kanyang driver. Hindi pa naman siya malilate pero nag-aalala siyang baka mag-alala na ang kanyang inay kapag hindi pa nito makita na nakasunod sila sa mga ito. Bababa na muna sana siya sa sasakyan ngunit bubuksan na niya ang pinto biglang may nagbukas nito sa labas. Bigla itong may pinamoy sa kanya na agad-agad nagpawala sa kanya ng ulirat. Di mahalata ang nangyari sa kanya kahit may mga tao sa labas. Tinted kasi ang salamin ng kotse. Napangisi naman ang lalaki at parang walang nangyaring umiikot sa kabila. Sumakay sa kotse at minaneho iyon palayo sa lugar ni na Charlotte. Hindi patungo sa simbahan, kundi patungo sa ibang lugar kung saan mailalayo niya si Charlotte kay Denver. Itutuloy.